Magandang araw Sir Bob at sa lahat ng listeners. Ako si Marisa. Itong kwentong i-share ko sa inyo ay karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Dati akong empleyado sa isang private company sa Makati. At ang dating gusaling kinaroroonan ng office namin ay luma na. May 3 floors ito at nasa 3rd floor ang office namin. Iilan lang kaming empleyado nun. Medyo malaki din yung opisina namin at 6 kami na gumagamit. May bakanting room doon sa kabila na ginagamit na bodega. Pansamantala lang namin gagamitin yon dahil pinapagawa ng may-ari yung totoong magiging opisina namin. Luma na talaga yung mga dingding at panas na ang mga pintura. Pero pinagtiyagaan na rin namin kesa walang gamitin. Ang hindi ko lang matiis nun ay yung parang may nararamdaman akong kakaiba kapag nag-OT ako. Isang gabi, nag-overtime akong mag-isa nang makaramdam ako na parang may gumagalaw sa kabilang room na ginawa naming stock and supply room. May 2 bintanang kahoy na parang jalosinon na naapagitan sa 2 kwarto. Nasisilip mula ron yung room sa kabila. Parang ginawa yon para mapadali ang pag-uusap sa magkabilang room. 1950s or 60s pa yata yung gusaling yon. Sumilip ako sa bintanang yon na medyo mahirap nang buksan. Naririnig ko na kasi na may naglalakad sa kabilang room. Akala ko ay mag-isa lang ako na nag-overtime. Kaya nagtaka ako nang maramdaman kong may tao pa sa stock room. Halos himatayin ako sa takot. Nang pagsilip ko ay may nakita akong mga matang naasilip din sa akin pabalik. Mabilis akong lumayo sa bintana. Kinilabutan talaga ako. Nang medyo mahimasmasan ay dali-dali akong lumabas ng kwarto at tagtungo sa stockroom. Huhulihin ko sana kung sino yung nanloloko sa akin. Pero nang bubuksan ko na ang pinto ay natigilan ako. Nakalak na yon at hindi ko mabuksan kahit anong pihit ko. Dali-dali akong bumalik sa office at muling sumilip sa may bintana. Inisip ko na baka may naglock lang sa loob. Pagsilip ko noon ay may nakita akong itim na figura na palakad-lakad sa loob. Nang sitsitan ko yon ay huminto yon. Tinawag ko pero hindi yon tumigil sa paglalakad ng pabalik-balik. Nang palayo na ako sa bintana ay saka ko naman narinig yung mahinang pagsitsit. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Napahiyaw ako nang makita kong nakasilip din yon. Pero that time ay parang nag-aapoy na yung mga mata sa pula. Natatarantang nagliligpit na ako ng gamit at nagbadaling lumabas ng office. Sabi nun ng guard na pinagbilinan ko ay hindi ko na doon napatay yung ilaw at nalock ang pinto. Ano raw ang nangyari at mukhang nagmamadali ako. Hindi ko masabi sa kanya na may nakita ako sa stockroom dahil baka matakot na rin itong mag-ikot. Nalaman ko na hindi lang pala ako ang nakaranas ng kababalaghan doon. Nagkwento din yung isang kasamahan ko na tawagin nating Cynthia. Siya naman ay nag-overtime daw noon mag-isa. Naramdaman lang daw niya na parang may naatingin sa kanya. Ginala niya ang paningin at napatitig siya sa may bintana. Para kasing doon daw nagmumula yung kung anumang negatibong enerhiyang humahatak sa kanya palapit. Malayo pa lang daw noon ay may naaninag na siyang nakasilip sa kanya. Katulad ko, inakala din niyang may nanloloko sa kanya. Kaya mabilis daw niyang pinuntahan ang kabilang kwarto. Bukas pa daw noon ang pinto pero naapatay ang ilaw. Pinailaw niya yon at chinek ang loob. Pero sa pagtataka ay wala namang tao. At kung meron naman daw na manloloko sa kanya at tatakbo palabas ay makikita niya itong dadaan sa opisina namin. Madadaanan kasi ang opisina namin mula sa stockroom papuntang hagdan. Iba na rin daw ang pakiramdam niya nun dahil nagtayuan na ang mga balahibo niya sa braso. Ramdam daw talaga niya na hindi siya nag-iisa. May ibang presensya na siyang nararamdaman pero hindi nakikita. Habang kinakwento niya to, panay pa rin ang sabi niya na kinikilabutan siya kapag naiisip yun. Buti pa nga kako siya ay hindi niya nakita yung nakita kong namumulang mga matang naasilip. Kung hindi, baka inatake na rin daw siya sa puso sa pagkataranta.
Nakalimutan na kasing ipabless yun ng boss namin ang gusaling yon. Kaya siguro may nararamdaman pa ring presensya ng mga dating nag-oopisina o nag-o-occupy doon na wala na sa mundong ibabaw. Simula nun ay tinakpan na namin ang bintanang yon. Para kasing naging lagusan na yon mula sa ibang dimensyon. Hindi lang namin sure, pero yon ang naiisip namin. Ito lang sir ang mga naging karanasan namin dun sa dating office ng lumang building. Hello po sa inyo Sir Bob, pati na sa mga listeners and subscribers ng channel. Sana ay lumago pa ng lumago ang channel nyo at dumami pa ang subscribers. Tawagin na lang akong Tiffany, taga Quezon City. Patagal na rin po akong silent listener sa inyo at naisip mo magpadala ng kwento nang maalala ko itong karanasan ng tiyahin ko na bunsong kapatid ni Papa. Sabi ni Papa, nung dalaga pa raw itong tiyahin ko na tawagin nating Lourdes ay lapitin daw talaga ito ng mga manliligaw. Hindi lang daw manliligaw, minsan pa mga kaluluwang ligaw o di kaya elemento. Pero itong kwento ko ay nangyari nung makapag-asawa na siya. Sinubukan nila noon na bumukod ng tirahan. May maayos namang trabaho yung asawa niya. Sa probinsya ng asawa niya sila naghanap ng malilipatan noon. Gusto rin nilang makapagsimula sa lugar na wala gaanong nakakakilala sa kanila at malayo sa kamag-anak na tsismosa. Kaya malayo din sila noon sa pamilya ng asawa niya. Parang hindi kasi malapit yung asawa niya sa mga kamag-anak nito at hindi rin daw ito sanay na maisama kaya ayaw nitong tumira sa amin noon. Agad naman binigay ni tita ang address nila noon kay Papa para madalaw namin siya paminsan-minsan. Lalo na at nagdadalang tao siya. Sa Albay pa yung probinsyang napili nilang tirahan noon. Medyo nag-alala nga si Papa dahil malayo-layo din yon at problema pa doon ay paano pumutok ang bulkang Mayon. Pero siniguro naman ni tita na malayo sila doon. Madalas na magkausap noon sina Mama at Tita Lourdes. Minsan nga ay hindi na kinukwento ni Mama kay Papa ang ibang sinasabi ni tita dahil napaparanoid si Papa, lalo na pagtungkol sa bahay na nilipatan nila. Sakto lang daw ang laki ng bahay para sa pagbuo ng pamilya. Ang importante daw noon ay natututo silang mamuhay ng sarili. Nabanggit lang noon minsan ni tita kay Mama na medyo weird daw yung kapitbahay nilang matandang babae. Ang sabi naman daw ng mga kasama noon sa bahay ay may sakit na daw itong makakalimutin. Nagulat minsan si tita nang bigla na lang daw siyang lapitan nito at hawakan yung tiyan niya na tuwang-tuwa. Agad naman daw yung sinaway ng anak nito nang makita ang ginawa ng matanda. Naiiwan kasing mag-isa palagi si tita noon, kaya minsan ay hinahatiran daw siya ng ulam ng kapitbahay. Buti at hindi sanay itong si tita na kumain ng luto ng ibang tao, kaya hindi niya ginagalaw yung pagkaing bigay ng kapitbahay. Isang tanghali ay mag-isa nagpapahinga si tita sa may sala nila. Nakaandar daw noon ang TV at manaka-naka siya nanonood at napapaidlip. Ganun na lang daw yung gulat niya nang bigla daw siyang nakarinig ng mahinang paghagikgik. Pagtingin niya sa bintana noon, kinilabutan siya ng sobra nang makita niyang may nakasilip sa siwang ng bintana. Dali-dali siyang lumabas para tingnan kung sino yon. Kita niya ang mabilis na pagtakbo ng matanda papasok sa bahay nila. Nagtaka noon si Tita Lourdes dahil biglang naging malakas daw ito at hindi uugod-ugod katulad sa madalas niyang makita. Medyo naiinis na nga raw siya pero pinagpapasensyahan na lang niya. Isang gabi pa nga raw noon, naging maalinsangan ang pairamdam ni tita. Hindi siya gaanong maatulog. Pero si Tito na asawa niya ay tulog na tulog dahil siguro sa pagod. Napapaidlip na daw si Tita Lourdes nang makarinig siya ng mahinang pagkaluskos sa may bintana. Marahan siyang bumangon para tingnan kung ano yung kumakaluskos na yon. Baka daw may malaking daga na sumisira sa dingding nila. Yari daw kasi yung dingding ng silid sa makapal na plywood, kaya dinig kapag may kumakaluskos doon.
Pero hindi naman daw sa dingding nanggagaling yung ingay, kundi sa may bintana. Bubuksan na raw ni tita yung bintana nang may mapansin siyang parang may anino sa labas. Napaatras siya sa takot, lalo na nang may makita siyang gumagalaw sa labas. Napatingin siya sa may siwang na bintana. Sisilip daw sana siya nang makita niyang may aninong lumapit doon. Nagtaasa na lang daw ang mga balahibo niya nang makitang may matang na asilip. Napapaatras daw siya sa takot nun, nang bigla na lang may umatungal sa labas. Mabilis daw siyang humiga at napasiksik kay Tito. Marahan daw niyang ginigising ito, pero hindi agad nagising si Tito. Iyuyugyug niya ito at tinatapik pa. Pupungas-pungas pa itong nagising. Sinabi noon ni tita na may tao sa labas, na asilip sa bintana nila. Mabilis naman daw bumangon si Tito at kumuha ng itak. Lumabas ito ng bahay at umikot doon sa may bintana ng kwarto nila. Hindi raw tao ang nakita niyang naroon, kundi malaking itim na pusa. Mabilis daw yung tumakbo palayo. May kakaiba raw sa pusa na yon dahil hindi pangkaraniwan ang laki nito. Binantayan daw ni Tito si tita magdamag hanggang sa maatulog siya ng maayos. Nagtabi na rin sila ng asin at itak. Hindi raw siya pwedeng magkamali na aswang yung nakita niya. Malakas kasi ang paniniwala nila sa mga aswang. Sinabihan niya si tita noon na palaging maglagay ng bawang sa bulsa, lalong-lalo ng asin. Napatanong daw si tita kung bakit, dahil hindi pa siya masyadong maalam sa mga ganun noon. Pero hindi raw sinabing direkta ni Tito na may aswang na umaaligid sa kanya. Tanghali at lumabas si tita noon para bumili ng yelo. Wala pa as silang ref noon at talagang ang init sa tanghali. Naasalubong daw niya ang matandang kapitbahay na may hawak na tinapay. Grabe daw ang ngisi nito sa kanya. Titig na titig din daw ito sa tiyan niya. Napansin niyang tumutulo na ang laway ng matanda, kaya mabilis na siyang naglakad palayo dito. Kakaiba daw talaga ang matanda. Ganoon na lang daw ang gulat niya nang bigla siyang hawakan ng matanda sa braso at alokin ng tinapay. Tumanggi daw si tita, pero ayaw pa rin siyang bitawan ng matanda. Hindi raw sinasadyang nadukot ni tita yung bawang sa bulsa niya, imbes daw na bariya ang kukunin. Hawak daw niya yung bawang habang inaalis ang kamay ng matanda sa braso niya. Bigla na lang daw nung napapiksi ang matanda at mabilis siyang binitawan nito. Nagmamadali rin itong naglakad palayo. Para daw itong nasaktan nang dumampi ang bawang sa balat nito. Kaya pinandisikan daw siya ng mata ng matanda. Kinagabihan daw nun, siguro bandang alas 9 o alas 10 ay may naririnig silang huni. Malakas daw yon. Ang sabi ni Tito, pag ganon ay malayo pa raw yon. Sinara daw nilang mabuti ang mga pinto at pintana. Nang nakahiga na raw sila, ay doon nila narinig ang mga pagaspas. Sunod ay kaluskos daw sa bubong. Parang gigil na gigil daw ang matanda na may gawa nun. Nang gagaliiti na rin noon sa galit si Tito, kaya nasabihan daw niyang papatayin niya ito oras na galawin ito si tita. Takot na takot daw si tita noon. Sa sobrang takot nga ay napasigaw na lang siya ng tulong sa mga kapitbahay. Narinig daw nilang huminto ang nilalang at biglang lumipad palayo. Natakot siguro yon na baka may magsidating ang mga kapitbahay nila. Pero dahil sa malalayo naman ang ilang mga kapitbahay ay hindi naman sila umasa noon na may darating. Maliban daw sa isang kapitbahay nilang malapit lang. Pero walang lumapit ni isa sa pamilya o anak ng matanda. Nakarinig pa raw sila ng parang mahinang sagutan. Napasilip sa bintana si Tito. Naapatay daw ang ilaw sa kabila, pero naririnig nila na parang may pinapagalitan. Kinabukasan, maaga pa lang ay nakita nito nagwawalis sa labas ang matanda. Hinatid daw noon ni tita si Tito sa may labas ng pinto. Bigla raw siyang napatingin noon sa matandang huminto na sa ginagawa at nakatingin lang daw yon sa kanya. Ngumisi raw ito at parang nagpahid pa ng laway. Kinilabutan si tita. Pairamdam daw niya ay may hindi magandang gagawin yung matanda sa kanya. Tanghali daw noon ay nagsara na ng pinto at bintana si tita.
Ayaw na raw niyang maulit noon na masilip siya ng matanda. Pero napamura na lang siya nang marinig niyang parang may kumukutkot o bumubutas sa bintana nila. Hinintay daw niya na mabutasan yon ng tuluyan. Marahan daw siyang lumapit doon at anyong sisilip daw ang taong nasa labas nang mabilis niyang tinusok yung butas ng hawak niyang ballpen. Napahiyaw yung tao sa labas. Natakot naman lumabas si tita para silipin. Nasilip na lang daw niya yon sa bintana na dumadaing sa sakit yung matandang babae. Hawak daw nito yung kaliwang mata. Wala siyang narinig na salita noon mula sa mga anak nito. Hindi rin sila nagreklamo o nagalit sa kanya. Narinig pa daw ni tita na parang pinapagalitan nila ang ina. Nagsumbong si tita kay tito nang makauwi ito. Nagpasya sila na doon muna sila manuluyan sa mga magulang ni tito habang nagbubuntis si tita. 3 bayan lang naman daw ang layo nun at hamak na mas malayo talaga ang bahay namin nun. Isang gabi, nagising si tita sa ingay ng kaluskos. Naalimpungatan daw siya at kinilabutan sa pag-aakalang andoon pa rin sila sa dating bahay. Pero nakahinga siya ng maluwag nang maalalang nakalipat na pala sila. Pero totoong narinig niya yung kaluskos. Marahan siyang sumilip sa bintana. Ganoon na lang yung gulat niya nang makita niyang andoon yung matandang babae na kapitbahay nila sa labas. Nagmamadaling ginising daw niya si tito. Pagsilip nila ulit, nakita na lang nilang parang nakalutang na naglalakad ito palayo. Kinabukasan, nakita nilang nagdapaan ang dinaanan nitong talahib. Galit na pinuntahan daw yun ni tito, dun kung saan talaga sila nakatira. Pinagbantaan daw niya ang matanda na kung hindi nito titigilan si tita ay lalatiguhin niya ito ng buntot pagi at sasabuyan ng maraming asin. Sinabihan din niya ang mga anak nito na kung hindi nila rerendahan ang nanay nila ay ipagkakalat ni tito na may lahi silang aswang sa kabilang bayan. Nalaman na lang daw noon nila tita na inuwi nila ang matanda sa Leyte. Taga doon daw talaga ito at naapangasawa lang ng taga Bicol. Natigil na ang panggugulo kay tita at maayos niyang nairaos ang panganganak. Bumalik din sila ng Quezon City at humanap sila ng mauupahan malapit dito sa amin. Saka lang pala ikinuwento ni tito kay tita na aswang ang umaaligid sa kanila dahil malapit ang mga aswang sa buntis at mabango para sa kanila ang mga bata sa sinapupunan. Kaya't kung ano-anong pamahiin rin daw ang sinunod nila tungkol sa pagbubuntis para lang maging safe ang bata at ang nanay. Almost 20 years ago na rin to nang mangyari. Malaki na rin yung pinsan ko na yon na nasa college na. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ni na Tita Lourdes. Nagpaalam naman ako sa kanya na ikukwento ko to. Ang sabi nila ay okay lang. Papainggan daw nila kapag na-feature nyo na sir sa channel nyo. Hopefully. Palagi po akong nag-aabang sa inyong mga uploads. More power at tuloy-tuloy lang. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga nakikinig. Tawagin niyo na lang akong Pia. Itong kwento ay matagal ko nang talagang balak ipadala sa inyo. Hindi ko lang talaga matapos-tapos dahil naging busy sa trabaho. Taga Cavite po pala ako. At itong karanasan ko ay nangyari nung nagtatrabaho pa ako sa Manila sa isang mall. Dahil medyo malayo ang inuuwian ko, ay nagpasya na lang akong maghanap ng malapit na boarding house kaysa sa mamasahe pa ako at umuwi araw-araw. Mas magastos at nakakapagod yon. May kasama ako sa kwarto na tawagin nating Ding. Mas nauna siya sa akin ng mahigit 1 taon. May kasama daw siya dati sa kwarto na yon. Kaso lang ay umalis na nang magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Akala ko, base sa naging kwento niya ay isang simpleng di pagkakaunawaan lang. Pero may naapagkwento sa akin na nagbo-board din doon na umabot daw sa pisikalan ang nangyari. Nagkasabunutan at sampalan pa ang dalawa. Ang dami ring kalmot at pasa na inabot ng dalawa.
hanggang sa humantong daw sa baranggayan. Umuwi daw yung babaeng kasama nito sa Samar at hindi na nila muling nakita pa. Minsan, Sir Bob, nagisingan ko itong si Dane na parang umuungol na nasasaktan. Parang nahihirapang huminga. Nakita ko siya noon na nagpabaling-baling sa higaan. Ginising ko siya ng ilang beses, pero pag-ungol lang din yung tugon niya sa akin. Pinagpapawisan din siya ng malamig. Niyugyug ko siya pero hindi siya magising-gising. Tinatapi ko na nga siya sa pisngi noon na halos masampal ko na, pero hindi pa rin siya dumidilat. Kinabahan ako noon, kaya nang gising na ako sa kabilang kwarto para tulungan akong gisingin si Dane. May isa doon na kinagat niya ang hinliliit na paa ni Dane. Doon na siya napasigaw ng aray. Mabilis itong bumangon at habol hininga pa. Nagtaka pa siya nang makita kaming maraming nakapalibot sa kanya. Ano daw ang nangyari? Sinabi namin na binabangungot siya. Napahinga siya ng malalim. Nanaginip daw kasi siya na may isang babaeng nakasilip daw sa may bintana. Mabilis daw itong lumapit sa kanya at sinakal siya. Nasa second floor yung kwarto namin. Sinabi ko noon na panaginip lang talaga dahil hindi kami madudungaw since nasa second floor kami. Doon daw siya natakot nang makita niyang nakalutang yung babae. Hindi lang malinaw ang itsura nito. Halos tulala si Dane ng araw na yon. Palagi lang siya nakatingin sa kawalan na parang malalim ang iniisip. Pagdating ko galing trabaho, lampas 9:00 na noon, ay naabutan ko na asiksik siya sa gilid ng kama niya. Nang makita niya ako, ay mabilis siyang lumapit sa akin. Natatakot daw siyang mag-isa. Parang nagkakatotoo daw yung panaginip niya. Nang papasok daw siya ng kwarto galing banyo, ay diretsyong napatingin siya sa bintana na nakabukas ng bahagya. Kitang-kita daw niyang may mga matang naasilip doon. Baka naman kako tingin lang niya yon dahil nagkaroon siya ng masamang panaginip kaya kung ano-ano yung nai-imagine niya. Pero pinagpilitan niya sa akin na meron daw talaga. Kaya siya takot na takot nang abutan ko. Halos mangiyak-ngiyak pa nga siya nagkukwento. Pairamdam daw niya ay minumulto siya. Feeling ko noon ay may kakaibang nangyayari sa kanya. Sa kalagitnaan ng tulog namin ay bigla na lang dumaing si Dane na sumasakit ang tiyan. Natatakot daw siyang mag-CR mag-isa. Kaya kahit inaantok pa ako ay sinamahan ko siya. Pero ilang minuto na siya sa loob ng CR ay hindi pa rin siya lumalabas. Narinig ko na lang yung paghiyaw niya ng masakit. Lumabas siya ng banyo na hawak-hawak ang tiyan at namimilipit sa sakit. Hindi raw siya makapagbawas. Bumalik kami ng kwarto at tiniga ko siya sa kama. Parang bigla siyang nanghina at pinagpapawisan ng malamig. Sobrang putla din niya. Tinanong ko kung dadalhin ko na ba siya sa ospital. Kahit medyo nahihirapan ay lumapit siya noon sa may bandang tenga ko. Bumulong siya na may babae daw kaming kasama. Naramdaman kong nanginginig siya noon. Kinala ko yung tingin ko sa buong kwarto pero wala naman ako nakitang iba. Ang totoo, kinakabahan na ako noon. Dumadaing na siya sa sakit at ang higpit pa ng hawak niya sa kamay ko. Biyaya ko na siyang tumayo at dadalhin ko siya sa ospital pero umiling-iling lang siya. Mahina niyang sinabi na may nakaharang daw sa pintuan. Sinabi kong wala naman. Meron daw at ang sama raw ng tingin sa amin. Sinabi niyang matandang babae daw yon na nakakatakot yung itsura. Nangingitim ang muka at puting-puti ang buhok. Buhagag daw yon. Napailing ako noon dahil wala talaga akong nakikita. Maya-maya ay naramdaman kong bumibilis na yung paghinga niya at lumuwag yung pagkakahawak sa akin. Bigla na lang siyang tumumba noon at nahimatay. Kaya mabilis akong humingi ng tulong. Pinahiga namin siya at pinaypayan. Nakita na lang namin na may tumutubo ng mga sugat sa katawan si Dane. Pinasya namin siyang dalhin sa ospital. Pagdating doon ay nagising siya at bigla na lang nagwawala. Nag-hysterical siya kaya agad siyang tinurukan ng pampakalma. Naatulog siya noon siguro dahil na rin sa pagod. Kapatid na niya ang nagbantay sa kanya sa ospital. Tinawagan niyo ng landlady namin.
Saka na ako dumalaw pauwi ko galing trabaho. Ang sabi ay nagkaroon daw siya ng sakit sa balat pero hindi matukoy kung anong pinagmulan. Nagising daw ito saglit at parang takot na takot na nakatingin sa may bintana. Sabi ng kapatid niya ay may sinasabi siyang babaeng naasilip pero wala naman daw nakita yung kapatid niya. Kinabukasan nun, nilabas na siya ng ospital. Pansin kong nangihina pa rin siya. Sinamahan na lang siya ng kapatid niya sa boarding house. Medyo late na ako nakauwi dahil naka-duty ako sa closing. 10:00 na ako nakarating ng bahay at nagkakagulo na sila. Naabutan ko na parang sinasapian pa nga si Dane. Nangingisay-ngisay ito sa sahig at kung ano-ano ang sinasabi. Nagpatawag noon ng marunong manggamot yung landlady namin. Sa tondo pa siya naghanap ng albularya. Nung una, nagduda pa kami kung magagamot nga nun si Dane dahil sinasabi nito na may nambabarang o kumukulam sa kanya. Pinalabas siya kami ng kwarto. Sila lang ni Dane ang naiwan sa loob. Maya-maya ay narinig kong nagsisigaw yung boardmate ko. Humihiyaw siya sa sakit. Parang may tinatanong pa nga ito kay Dane at pahiyaw naman ang sagot nito. Maya-maya ay tumahimik na at lumabas ang albularya. Natutulog na raw si Dane. Matindi daw ang naging palitan ng salita ng nambarang kay Dane at ng albularya. Sa huli ay napaamin daw nito kung sino ang nagpabarang kay Dane. Ayun nga, pangalan daw ng dating kaboardmate niya ang binanggit ng mambabarang ng masukol ito. Pinatanggal ng albularya ang lahat ng itinanim nito sa katawan ni Dane. Pati na ang espiritong ginamit para saniban at takutin siya. Saka lang ako naniwala sa kanya na may gumagambala at nagpapakita sa kanya nang marinig ko na ang lahat ng iyon sa albularya. At totoo nga may sumisilip sa kanya sa may bintana kapag natutulog na kami. Yun daw yung masamang espiritu na inutusan ng mambabarang. Palagi siyang nagigising noon ng alanganing oras. Pairamdam daw niya ay may naatingin sa kanya at bumubulong. Hindi man sa akin nangyari ang karanasang ito ay kinikilabutan pa rin ako sa kwento ni Dane. Nang lubusan siyang gumaling ay saka pa lang niya kinuwento lahat ng naranasan niya noon at yung totoong nangyari sa kanila ng kaboardmate niya. Naabutan daw kasi ni Dane na pinapakailaman nito yung mga gamit niya kaya nagalit daw siya noon at sinita ito. Akala daw niya ay hihingi ito ng sorry. Pero mas nagalit pa yung kaboardmate niya at sinabihan pa siyang magnanakaw. Kaya raw nito hinalongkat ang mga gamit niya dahil nawawala daw yung relong pinatong lang nito sa higaan. Hanggang sa magkasagutan na raw sila at nauwi sa sakitan. Nagtapunan ng mga masakit na salita at insulto. Hindi naman daw niya aakalain na ipapabarang siya nito dahil lang sa away na yon. Duda na raw siya noon pa na may kakaiba dito. Minsan daw kasi ay pailalim ito kung makatingin. Never daw silang naging close, di tulad ng samahan namin. Mailap daw itong kaboardmate niya. Hindi siya gaanong pinapansin. Kaya umabot daw sila sa matinding away nun dahil simula pa lang ramdam daw nila na ayaw nila ang isa't isa. Nagkaroon lang daw ng dahilan para ilabas nila ang inis. Mabait si Dane pero may pagkataklesa. Kaya siguro nag-clash sila ng ugali. Ako naman kasi ay hindi mapagpatol at di sineseryoso yung mga sinasabi niya. May isa pa nga siyang creeping kwento nun. Minsan daw nang pauwi na siya, napatingala siya sa may kwarto nila. Kita daw niya nun na nakasilip sa may bintana itong kaboardmate niya. Nakatingin ito sa kanya. Parang inaabangan daw nito yung pagdating niya. Pagpasok niya ng kwarto, ay nakahiga na ito at nakatalokbo ng kumot patalikod sa kanya. Ni minsan daw ay hindi siya kinausap nito, kaya hindi rin niya ito pinapansin o pinapakailaman. Simula raw nun, pairamdam niya ay may sumasabay na sa kanya sa bawat kilos niya at may napapansin din siyang parang aninong nakasunod. Saka lang daw pala umalis itong kasama niya sa kwarto nang maabutan niya itong parang may ginagawang ritual sa kwarto nila. Kinabukasan daw nun, paggising niya ay wala na ito. Hanggang dito na lang po ang kwento ng kaboardmate ko noon na si Dane.
Thank you po sa oras, Sir Bob. At sana ay mailahad nyo to